Maraming mga Pilipino na nabiktima ng mga investment scams, and yet, how come hindi tayo tumitigil? Malalapit nga ba talaga ang mga Pinoy sa investment scams? Nabalitaan natin na si Excel Sebastian may mga inconsistent facts nagsisirculate kung ano yung reason why they got investors, and then turned out na initially kasi it's a legit business because of the toys or yung mga merchandises that they'd like to distribute, turned out na para pala sa gambling. Bukod kay Excel Sebastian, si Luis Manzano na nadawit sa isang investment scam in a way na ito ay yung hindi na i-deliver na gas station na pinondohan ng mga investors. Meron din po yung magkasintahan ng mga bagong artista na si Mikey Quintos at si Paul Salas. Ito naman ay isang investment scam through cryptocurrency. Ang balita pong nakuha natin, si Mikey Quintos had a very good income from her investment for a year. And then after that, nagsimula na ang problema. Also, pumasok din daw po ang kanyang kasintahan na si Paul Salas. Well, ang idea doon ay mukhang naudyukan din kasi nga naman 1 year good performance yung investment na pinasok nila. And so, as I am saying, ano ba yung mga dahilan baka tayo pumapasok sa mga investments katulad nito? Una, definitely we wanted to grow our income. Isa yan. Pangalawa, gusto natin ng easy money. Ilang beses na pong nabalita sa news, ngayon even sa social media nag-circulate yung maraming mga Pilipino na nabiktima ng mga investment scams, and yet, how come hindi tayo tumitigil? Diba? Pangalawa, bakit nga ba sumasama din tayo sa mga investments na ganito, lalo na kapag involved ang mga artista? Dahil una, kapag artista po kasi talaga, it's as if they're really credible. Why am I saying that? Because I, for one, experienced that. I remember noong ako ay nasa network marketing, good thing hindi naman siya scam. It's a legal investment that I went into. I remember, I really banked on the names of the celebrities na member nung network marketing company na yon. Kasi for me, pantawag attention din siya sa mga tao. Typical lang naman po sa ating mga Pilipino, kapag may mga investors or may mga celebrity endorsers, talaga namang nai-excite din naman tayo. Sa totoo lang, reelers, itong mga reasons na to, easy money, tapos may mga celebrity endorsers, talaga naman pong mahirap ma-assess kung mai-scam ka or not. But ang rule of thumb is, if it's too good to be true, don't get in there. You need to be a smart investor. The point really is, please take care of your money.